Shalom, shalom, ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na binibigyan pagkakataong muli ng rabay na makapangaral po ng kanyang salita. Now, kami po ay narito ngayon sa bahay ng aming anak na sinadali dito sa Georgetown, Texas. Kaya medyo iba po yung background. Pero magkaganong pa man, saan man po tayo naruroon? Kapag tayo po ay binigyan ng rabay ng ipapangaral, tayo po dapat ay tumugon sa kanyang tinatawag na tawag. At kayo din po sana na anuman po inyong mga ginagawa, kayo po sana ay huwag makalimot na ngayon ay araw ng pagsamba, na tayo po ay nakahandang makinig at maghumingi ng pangunawa sa ating Ama ng mga masasalita po sana at inyong mga maririnig, magpadagdag ng inyong kaalaman. At ito po sana ay maging kalasag natin sa patuloy po nating pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Tayo po sana balang araw ay madatnan ng ating rabay na sumusunod sa kanyang kautusan, o tayo man ay mauna bago ang kanyang pagdating, tayo po sana ay mahatulan na karapat-dapat na tawaging lingkod at magmamana ng kanyang kaharian. Mga kapatid, ang aral na naman pong ibinigay ng rabay para po uli sa ating matatawag na pang-araw-araw na buhay. Now, ito po ay ibinibigay na aral ng ating rabay para tayo po ay makatugon sa kanyang tinatawag na mga tawag sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po ay mailihis sa mga maling landas at tayo ay maging handa sa tinatawag na maging tamang desisyon sa ating buhay para tayo po ay maging huwaran sa salita at sa gawa. Lalo na po kung tayo po ay may mga anak na nakatingin sa atin o mga apo na lumalaki sa ating mga palibot at sila po yung tinatawag nating magmamana ng ating mga pananampalataya. Kaya po, lalo sana nating pagtumibayin ang ating mga kaalaman, palawakin ang ating mga pangunawa sa salita ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Ang pamagat po ng ating aral, nasusulat po na, do not be at the wrong place at the wrong time. Talasasin po natin dahil sa tinagal-tagal po ng ating buhay dito sa lupa, kung mapapansin po natin at bibigyan po natin ng babalikan yung mga nakaraang mga araw o mga panahon, hindi lang po minsan o hindi lang 2 beses, kundi paulit-ulit nating nakikita ang ating sarili sa maling lugar at sa maling pagkakataon o maling sitwasyon dahil sa maling desisyon. Kaya ito po ay aral ng rabay na sana po tayo ay tinatawag na matuto sa mga naging karanasan natin sa buhay, at lalo na ang rabay mismo ang magpapaalala sa atin na tayo dapat ay hindi nasa maling lugar, maling panahon, maling sitwasyon. Ilayo po natin ang ating sarili sa ganung mga pagkakataon Kaya makinig po tayo sa aral ng rabay para tayo po ay mailihis sa mga ganitong sitwasyon. Dahil kung titingnan po natin, mas maraming mga panahon na tayo mismo ang naglagay sa ating mga sarili sa mga maling mga panahon o maling mga lugar o maling mga sitwasyon dahil sa mga mali nating desisyon. Kaya ihanda na po ninyo yung maikling lapis at talasasin po natin ang aral na ibinigay ng ating rabay. So simulan po natin dito sa aklat ng Genesis chapter 12. Ito po ay mga kwento ng mga tinatawag na mga tauhan sa Biblia, kung saan sila yung mga namili ng kanilang mga tinatawag na maling lugar, maling pagkakataon at maling sitwasyon. At tayo sana ay hindi magaya sa kanila. Ito yung sana ay maging wake-up call sa atin
bago po dumating yung tinatawag na pagsisisi sa bandang huli. Dahil kung itutuloy po natin ang ating mga ginagawa, baka hindi po natin alam, hindi na tayo makakabalik sa maling lugar, sa maling sitwasyon at maling pagkakataon. Ano po? Dahil kung maalala po natin, sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa lupa, sa mga nangyayaring aksidente, sa mga nangyayaring krimen, baka tayo po ay mapunta sa tinatawag na maling lugar at maling pagkakataon. Ano po? Huwag naman po sana. Now, talasasin po natin dito sa aklat ng Genesis ang unang tauhan sa Biblia na siya ay nagdesisyon na pumunta sa maling lugar. Ano po? Dahil sa tinatawag na maling pagkakataon. Ito, talasasin natin. Dito sa chapter 12, ay mababasa po natin ang ating tinatawag na ama ng pananampalataya, si Abraham, ay gumawa din ng tinatawag na maling desisyon dahil sa maling pagkakataon. Ito, talasasin po natin. Ano po? Genesis chapter 12 verse 10, sabi niya, at nagkagutom sa lupain niyaon, meaning doon sa lugar ni Abraham nung panahon niya. Nagkagutom sa lupain niyaon, at bumaba si Abraham na pumasok sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. Now, kung minsan, sa ating pang-araw-araw na buhay, kapag tayo ay nasa gitna ng kabagabagan, tayo po ay nagdedesisyon sa ating buhay. At kung minsan sa ating mga maling desisyon, tayo po ay lalong napapariwara. Now, dito po natin mapapansin na dito sa binabasa po natin, tinawag na po dito si Abraham. Bagamat ang pangalan pa lang po niya dito ay Abram, pero tinawag na po siya rito. Siya po ay pinangakuan na ng Ama na siya po ay tatawaging Ama ng mga bansa. Siya po ay pinangakuan na ang kanyang lahi ay magiging kasindami ng mga buhangin sa dagat. Siya po ay pinangakuan na siya ay pagpapalain. Ano po? Pero nung nagkagutom, ito po yung kuminsan nakakalimutan natin. Nagiging abrupt yung ating pagdedesisyon sa buhay. Dahil nangyari ito kay Abraham. Dahil nung nagkagutom, bigla pong nagdesisyon si Abraham na pumunta ng Ehipto. Now, pinagpala na po dito si Abraham at nakikipag-usap na sa kanya si Amang Yahweh. Ano po? Pero bakit nung panahon, sa oras ng kanyang kabagabagan, hindi niya naisip na tanungin si Amang Yahweh kung siya ay pupunta ng Ehipto? Ano po? Ito minsan ay nakakalimutan natin na anong tawag dito? I-reveal kay Amang Yahweh yung ating gusto, yung ating desisyon, bago natin pagpasyahan kung gagawin natin o hindi. Kung minsan nakaisip tayo ng gagawin natin, may ginagawa na lang natin. Katulad dito nang nangyari kay Abraham. So, nagdesisyon si Abraham na pumunta sa Ehipto. Now, ang tanong, eto, yung kanyang magiging suliranin. Dahil nagdesisyon siya, etong nangyari. At nangyari nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto. Okay, nang malapit na siyang pumasok sa Ehipto. Now, here's the dilemma. Nagdesisyon siya na pumunta sa isang lugar na hindi kilala si Amang Yahweh. Kaya nung malapit na siya sa Ehipto, ito na yung kanyang dilema. Bakit? Ang kanyang mismong desisyon ang magiging tinatawag na panganib sa kanyang buhay dahil pupunta siya sa isang lugar na hindi kinikilala si Amang Yahweh. Kaya nung malapit na sila sa Ehipto, anong sabi niya?
sa kanyang asawang si Sarah? Sinabi niya kay Sarah na kanyang asawa, narito ngayon, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na kapag makikita ka ng mga Ehipsyo, anong gagawin nila? Ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa. At ako'y kanilang papatayin, datapwat kanilang ililigtas kang buhay. Now, anong sabi ni Abraham? Sarah, sabi niya, kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, dahil sa ganda mo, papatayin nila ako dahil ako'y iyong asawa. Now, kung kayo po'y magdidesisyon, tama po ba ang gagawin po ninyo na pupunta kayo sa isang lugar na hindi kinikilala si Amang Yahweh na iyong Elohim, at doon sa pupuntahan mo, kinukuha nila yung kanilang gustong maibigan? Ha? Yung tinatawag na hindi sila natatakot kay Amang Yahweh na gumawa ng masama. Kaya sa takot ni Abraham, kinausap niya ang kanyang asawang si Sarai. Dahil kapag hindi mo ito ginawa, Sarah, sabi niya, ako'y papatayin ng mga taga-Ehipsyo. Pumunta po si Abraham at the wrong place at the wrong time. Ano po? Kung minsan, inilalagay din po natin ang ating sarili sa ganoong mga sitwasyon. Kumbaga, nilalagay po natin ang ating sarili sa tinatawag nating at the mercy ng mga taong masusuungan natin. Instead na in the first place, ilalagay natin ang ating kapalaran sa ating Ama na siyang nagbigay sa atin ng tinatawag na pagpapalang buhay tuwing umaga. Sa takot ni Abraham, sinabihan niya ang kanyang asawa na siya'y tawaging kanyang kapatid. Maling panahon, nadagdagan uli ng maling desisyon. Dahil sa kanyang ginawa, ginawa pa niyang, anong tawag dito? Kasakabat. Kasakbat yung kanyang asawa para lang hindi po siya mamatay. Kasapakat. Ano po? At alam ko nung panahon na yun, kung ilalagay po natin ang ating sarili, hindi po natin maaating na ang ating mga asawa ay kunin ng isang lalaki para maging asawa nila. Wala po sigurong matinong lalaki ang papayag na kukunin ang asawa mo at gagawing asawa ng iba. Ano po? Hindi lang ipinaliwanag ng Biblia yung damdamin ni Abraham nang kunin si Sarah ng paraon para maging asawa. Hindi po natin maramdaman, ay hindi sinulat. Pero pakiramdam ko, ramdam ninyo kung mangyayari ito sa inyo, kung mangyayari sa atin. Now, bakit mangyayari ito at bakit nangyari kay Abraham? Dahil si Abraham ay namili ng maling lugar, maling pagkakataon, maling sitwasyon. Instead na magtiwala sana kay Amang Yahweh. Huwag naman po sanang mangyari sa atin. Ano po? Huwag naman sanang mangyari sa atin. Sumunod. Genesis chapter 27. Ito. Genesis 27. Tayo po ay matuto. Genesis 27 verse 8. Ito naman ay kwento naman ng isang ina dahil sa kanyang kagustuhan na makuha yung tinatawag na mana ng kanyang anak, even though sinabi na sa kanya na ang kanyang anak na si Jacob ay magmamana ng higit sa kanyang anak na si Esau. Ito yung pagkakaiba kung minsan dahil sa tinatawag na may dalawang anak, si Rebecca at si Isaac. Ito po sana huwag mangyari sa inyong mga bahay, sa ating mga tahanan. Si Rebecca at si Isaac ay may dalawang anak. Si Esau, ang panganay, at si Jacob. Bagamat sila'y kambal, pero nauna si Esau.
Ang problema sa pagpapalaki, mas paborito ni Isaac si Esau at mas paborito naman ni Rebecca si Jacob. Sa magulang po, tabi-tabi po, ano po? Hindi po dapat mangyari ang ganitong sitwasyon. Pero inilalagay natin kung minsan ang ating sarili. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na medyo bangayan o kaguluhan sa ating mismong tahanan. Ano po? Ito yung nangyari. Ang kwento rito, matanda na si Isaac at ibibigay na niya ang kanyang basbas bilang panganay doon sa kanyang anak na si Esau. Pero nang marinig ito ni Rebecca, dahil ayaw ni Rebecca si Esau, at mas paborito niya si Jacob, anong ginawa ni Rebecca? Etong ginawa ni Rebecca. Dahil narinig niya na babasbasan na si Esau, kaya nag-intervene ngayon si Rebecca. Genesis 27. Now, tandaan po natin. Sinabi na ni Amang Yahweh kay Rebecca mismo na ang bunso ay mas magiging mapalad kaysa sa panganay. Pero still, hindi na kontento si Rebecca. Nawala yung kanyang tinatawag na pagtitiwala. Kung minsan tayo po ay gumagawa ng mga bagay na although ipinangako na sa atin ng Ama o hiniling na natin sa ating Ama, kung minsan parang tayo ay nagkukulang ng tinatawag na pagtitiwala. Kung minsan tayo ay nagkukulang ng tinatawag na pananampalataya. Ito yung nangyari kay Rebecca. Genesis chapter 27, verse 8. Ito. Nang marinig ni Rebecca, yung usapan ni Isaac at ni Esau, etong sinabi ngayon ni Rebecca sa kanyang anak na si Jacob na paborito. Ngayon nga, anak ko, Genesis 27 verse 8, sundin mo ang aking tinig ayon sa inuutos ko. Now, anong sinasabi ngayon ni Rebecca? Yung gusto ni Jacob na mangyari sa kanyang anak na si Esau ay gagawin ngayon ni Jacob dahil sa gagawing panlilin lang ni Rebecca. Etong nangyari. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. Now, para malaman po ninyong background, ang usapan po ni Isaac at ni Esau, mga ngaso si Esau, and after that, ipagluluto niya si Jacob, ay si Isaac, ng kanyang paboritong pagkain. And after that, babasbasan na po siya. Iyon ang narinig ni Rebecca. Kaya inuutusan niya ngayon si Jacob na kumuha ng kambing at lulutuin ni Rebecca at dadalhin ni Jacob doon sa kanyang amang si Isaac para makuha niya ang kanyang tinatawag na mana. Pero itong sinabi ni Jacob sa kanyang ina, magiging pagkain ng iyong ama, sabi ni Rebecca sa kanyang anak, dadalhin mo sa iyong ama upang kumain at ikaw ay kanyang babasbasan bago siya mamatay. Yun ang gusto ni Rebecca. Yung basbas ni Isaac sa kanyang paboritong anak na si Jacob. Pero itong sabi ni Jacob. At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, Ina ko, narito si Esau na aking kapatid, ay taong mabalahibo at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. So doon pa lang, pinaalalahanan na ni Jacob ang kanyang inang si Rebecca. Pero anong sabi ng kanyang ina? Pero sinabi sa kanya ng kanyang ina, sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig, yumaon ka at dalhin mo sa akin.
Now, anong sabi ni Rebecca? Mapunta sa akin ang sumpang para sa iyo. Now, maling pagkakataon, maling sitwasyon, maling desisyon. Dahil dito, naging maganda ba ang relasyon ni Rebecca, Esau, at Jacob? Hindi po after this. Dahil ang kwento, hindi nagsimula na rito yung tinatawag na pagre-rebelde ni Esau sa kanyang magulang. Hindi niya sinunod yung kanyang mga magulang sa kanyang mga bilin at kinamuhian niya ang kanyang kapatid na si Jacob. Dahil po sa maling desisyon at maling sitwasyon. At kung minsan aanihin po natin sa ating bahagi ng buhay yung ginawa po nating maling desisyon, maling lugar, maling pagkakataon. Huwag naman po sana. Ano po? Katabilan po natin ang ating Ama para po i-reveal po natin. Humingi tayo ng payo. May mga matatanda na po tayo sa pananampalataya. May mga pastor po tayo na pwede niyong mahingan ng tinatawag ninyong mga gabay at pasya. Huwag po tayo magpadalos-dalos. Ano po? Huwag po sana tayong mapunta sa isang maling lugar, maling desisyon, at maling pagkakataon. Sunod po, ito. Genesis 34. Genesis ulit. Ito naman ay kwento ng isang dalaga. Ano po? Ang nag-iisang anak ni Jacob. Ito ay si Dina. Now, nang ang lahi po ni Jacob ay umalis galing sa kanyang tiyuhin na si Laban. Marami na pong anak si Jacob. Naging anak na po niya yung 12 lahi. At mayroon siyang nag-iisang anak na si Dina. Now, sa pamilya po ng isang Hebrea o Hebro, hindi po sila nakikisalamuha sa ibang lahi. Pero, out of nowhere, ganito po ang ginawa ng kanyang anak na si Dina. No po? Marahil ito ay naging kuryosidad. Bagamat ang dilin sa kanya, na alam niya, supposedly, hindi siya dapat nakikisalamuha sa hindi niya kalahi. Especially so, siya po ay isang dayo. Kaya po yung mga anak po natin, ano po, paalalahanan po natin sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. They might be at the wrong place at the wrong time. Huwag naman po sana, ano po, huwag po sanang makitaan ang ating mga anak sa maling lugar at sa maling pagkakataon, lalo na po sa ating panahon na naglipa na ang krimen. Ano po? Dahil itong nangyari sa dalagang ito, ay talaga namang hindi niya sukat akalain na mangyayari sa kanya. Genesis 34, verse 1. At lumabas si Dina na anak ni Leah, na ipinanganak nito kay Jacob. Anong ginawa? Lumabas. Meaning, pag sinabing lumabas, out of the heads ng kanyang pamilya. Ano po? Tandaan po natin, kapag sinabing lumabas, out of the heads of the family, wala siya sa ilalim ng proteksyon ng kanyang pamilya. Meaning, siya po ay nasa lugar na hindi kinikilala si Amang Yahweh dahil sa panahon ng mga sa panahon nito ni Jacob, sila pa lamang po yung mga tinatawag na lahing Israel. Hindi pa po kilala si Amang Yahweh bilang isang katakot-takot na Elohim. Kaya si Dina po ay lumabas sa proteksyon ng kanyang pamilya. Anong nangyari? Ito po. Lumabas si Dina upang tingnan ang mga anak na babae ng lupaing yaon. Anong ginawa daw ni Dina? Namasyal na mag-isa. Mga magulang, alam po ninyo, nakakatakot po na tayo po ay nasa bahay, samantalang yung mga anak po natin ay namamasyal kung saan-saan. Bilinan po natin ang ating mga anak na huwag pumunta sa mga lugar na hindi kinikilala si Amang Yahweh. Huwag silang pumunta sa lugar na
talaga namang hindi dapat sila napunta o hindi sila dapat mapunta. Ano po? Huwag pong makita ang ating mga anak at the wrong place and at the wrong time. Huwag naman po sana. Huwag po kayong makalimot na paalalahanan ng inyong anak. Dahil nang magawa ito ni Dina, anong nangyari? Verse 2. At siya'y nakita ni Sikem. Nakita siya ng isang lalaki. At si Sikem na to ay prinsipe doon sa lugar nila. Pag sinabing prinsipe, kinikilala siya na nakukuha niya ang lahat ng gusto. Ano po? At nang makita ni Sikem si Dina, siya'y kinuha at anong ginawa? At sumiping sa kanya at siya'y pinangayupapa. Anong ginawa ni Sikem na anak ni Hamor na prinsipe sa lugar na yaon? Ni-rape si Dina. Ginahasa niya si Dina. Now, ito po yung sinasabi natin na isang matinding ehemplo ng tinatawag na maling lugar, maling pagkakataon, at maling misyon. Alam po ninyo, dito sa Amerika, siguro dyan din sa Pilipinas, may mga mababasa po kayo siguro na napadaan lang o pumunta lang para mamasyal sa isang lugar, nagkagulo, nagkabarilan, nagkasaksakan, nadamay yung mga hindi dapat madamay. Ito po yung tinatawag natin na maling lugar at maling pagkakataon. Huwag naman po sana. Ano po? Bilang isang nananampalataya at anak ni Amang Yahweh, tayo po ay hindi dapat pumunta sa mga lugar na sinasabi natin hindi kinikilala si Amang Yahweh. Now, alam po ninyo, mayroon tayong isang kapatid sa pananampalataya dito sa Amerika, si kapatid na Rani. Siya po ay more than 70 years old na po siya. Kumbaga, ganun na rin yung kanyang tinatawag na wisdom sa pananampalataya. Ang lagi po niyang ina-advise sa kanyang mga apo, sabi po niya palagi, na kapag kayo ay lumabag sa kautusan ni Amang Yahweh, sabi niya, huwag niyong isipin na nasa inyo pa si Amang Yahweh, sabi niya. Ang Espiritu ni Amang Yahweh ay hindi mamamalagi sa inyo kapag kayo ay gumagawa ng hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh. Totoo po yun. Kapag tayo po ay umalis sa heads o sa tinatawag na anong tawag dito? Wings o yung tinatawag na kaligtasan ni Amang Yahweh. Ano po? Dahil alam po natin na ipinipikit ni Amang Yahweh ang kanyang mga mata sa mga gumagawa ng masama. Meaning, ayaw po niya na makita niya tayo sa mga lugar na hindi po niya dapat tayo pumunta. Hindi tayo dapat pumunta. Ano po? Ibinibigay niya ang kanyang salita sa atin para tayo ay matuto. Para tayo ay hindi makita sa maling lugar at sa maling pagkakataon. Ano po? Yung mga bawal na lugar tayong puntahan, huwag tayong pumunta. Yung mga bawal na gawain, huwag tayong makitang masumpungan. Ano po? Yun ang sinasabi dito na maling lugar, maling panahon. Huwag naman po sana. Ano po? Etong nangyari kay Dina. Dahil sa ginawa po niya, siya ngayon ay pinanguyuyupapa o ginahasa ng isang dayo, ng isang hindi nananampalataya kay Amang Yahweh. Yun po yung nangyari sa nag-iisang anak na babae ni Jacob. Ano po? Huwag naman sana mangyari sa ating panahon. Ano po? Napaalalahanan natin ang ating mga anak na huwag pumunta sa mga lugar na walang takot kay Amang Yahweh. Ano po? Sunod. Eto pa. Mga hukom. Chapter 14. Eto pa ang isa. Sa maling desisyon. Maling pa, yung bang tinatawag na
maling lugar. Ito, chapter 14, verse 1 to 3. Ito. Ang kwento naman dito ay si Samson. At lumusong si Samson sa Timna at nakita ang isang babae sa mga anak ng mga Filisteo. At siya'y umahon at isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang ina na sinabi, aking nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo. Ngayon nga'y papag-asawahin ninyo ako sa kanya. Now, anong sinabi ni Samson? Nakakita si Samson ng babaeng gusto niya. Pero ito'y hindi niya kasama sa tinatawag na Israelita. Ipinagbabawal sa kanila nung panahon na iyon ang mag-asawa sa hindi nila kalahi. Ano po? Pero nang makita ito ni Samson, gusto niya mapangasawa. Now, anong sabi ng kanyang mga magulang? Verse 3. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang ama at ng kanyang ina sa kanya, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid? O sa ating buong bayan, na ikaw ay yayaon at mag-aasawa sa mga dituling Filisteo? Now, against sa kultura nila na mag-asawa sa hindi nila kalahi. Pero anong sinabi ni Samson? Sinabi ni Samson sa kanyang ama, papag-asawahin mo ako sa kanya sapagkat siya'y lubhang nakalulugod sa akin. Pero sabi ni Samson, gusto ko siya. Yun lang, sinabi sa gusto ko siya kaya gusto ko siya mapangasawa. Alam po ninyo nang nangyari po yun, nalugod si Samson sa mga taga-Filisteo. At dahil sa kanyang kaluguran, dito niya nakilala si Delilah. Dahil sa kanyang pagpunta sa Filisteo, naakit siya sa mga dalaga ng Filisteo. Kaya maliban doon sa asawa niya, naakit pa siya kay Delilah at the end of the day. At alam po natin ang kwento na dahil sa hindi pagsunod ni Samson sa kanyang mga magulang, unti-unti pong nabighani si Samson sa kagandahan ng mga Filistea. At dito niya nakilala si Delilah. At si Delilah yung naging downfall ni Samson. Alam po ninyo, pag paulit-ulit po nating sinasalangsang ang salita ni Amang Yahweh at the end of the day, baka po matulad tayo kay Samson. Dahil sa ginawang panlilin lang ni Delilah kay Samson na paulit-ulit para malaman kung saan nagmumulang kanyang lakas, at the end of the day, ni-reveal ito ni Samson. And then, nang dumating yung araw, na ginapos uli si Samson, pero yung kanyang tinatawag na pagtalikod sa sumpa ng kanyang mga magulang nung siya'y bata pa, na siya'y huwag papagupitan ng buhok dahil yun ang kanyang vow na ginawa ng kanyang mga magulang sa kanya at kay Amang Yahweh. Nang mangyari ito, anong nangyari? Chapter 16 verse 20. Ito yung nakakatakot na mangyari. Wag naman sana mangyari sa atin. 16 verse 20. At sinabi, meaning sinabi ni Samson, that night o that day, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson, meaning ginising ni Delilah si Samson at sinabi, Samson, narito na naman ang mga Filisteo. Anong ginawa ni Samson? At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, meaning sinabi ni Samson, yung dati niyang ginagawa, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Yun ang lagi niyang ginagawa. Paulit-ulit na ginagawa ng mga Filisteo kay Samson. At nang gisingin siya ni Delilah, that day, sinabi ni Samson, ako'y katulad ng dati, magpupumiglas ako at makakatakas. Now, nangyari pa ba yung hinihiling ni Samson? Hindi po. Ngunit, ito na yung nangyari, hindi niya talos na ang Elohim ay humiwalay na sa kanya. Yun po yung nakakatakot. Yung paulit-ulit nating pag-disregard sa kautusan ni Amang Yahweh, baka dumating po ang araw na mismo ang Espiritu ng Ama ay humiwalay po sa atin. Huwag naman po sana. Yung sinasabi nating maling sitwasyon
maling pagkakataon, maling desisyon, paulit-ulit na ginagawa natin, bagamat ito'y alam natin na hindi ayon sa salita ng Amang Yahweh. Pumupunta tayo sa mga lugar na hindi dapat tayo pumunta. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat nating gawin. Ikinukumit natin ang ating sarili sa hindi naman dapat na mangyari. At paulit-ulit na mangyayari. Baka dumating ang araw, isipin natin na narito pa sa atin sa Amang Yahweh, pero hindi natin alam, wala na palang Espiritu ni Amang Yahweh. Huwag naman po sana, ano po, na mangyari sa atin, yung nangyari kay Samson. Now, after that, nung nangyari kay Samson, hinuli po si Samson, at siya po'y ikinulong. That is the start of his downfall. Kung nakinig lang po sana siya sa kanyang mga magulang, kung hindi lang sana niya paulit-ulit na dinisregard ang salita ni Amang Yahweh, dahil sa kagustuhan niya doon sa babaeng si Delilah. Ano po? Huwag naman po sana mangyari sa atin, mga kapatid. Sunod, Judges, Hukom uli, chapter 11, verse 30. Hukom chapter 11, verse 30. Ito naman, ang kwento naman ito ng isang ama. Ito naman dahil sa, ito naman sa pananalita. Mag-ingat po tayo sa aking mga salita, mga kapatid ko. Ano po? Dahil kapag ito po'y lumabas na sa ating bibig, mahirap na pong bawiin. Ano po? Magdahan-dahan po tayo sa ating pananalita, lalo na po kung may tinatawag na may nakikinig at ito'y vow o pangako na binitiwan natin kay sa ating Amang Yahweh. Ito po ay kwento ni Yefte o Jepti sa English. Dito po sa mga Hukom chapter 11 verse 30. Now, ang kwento po rito ay si Yefte ay nautusan po na mamuno sa mga sundalo para lumaban, ano po, sa kanilang mga kalaban. At dahil po sa tinatawag na pangako ni Jefte, dito po siya nagkaroon ng tinatawag na nilagay po niya ang kanyang sarili sa maling sitwasyon dahil na rin sa kanyang kagagawan. Huwag naman sana mangyari sa atin. Ano po? Na tayo po ay magpadalos-dalos sa ating mga pananalita. Sa panahon ni Jefte, padalos-dalos po siyang gumawa ng vow. Tayo naman sa ating panahon, baka magpadalos-dalos naman tayong magsalita. At dahil sa galit natin, makapagsalita tayo ng hindi maganda. O dahil sa tuwa natin, mangako tayo ng mga bagay na hindi naman dapat nating ipangako. Huwag naman po sana. Ano po? Mga Hukom chapter 11 verse 30. Ito po ang sabi ni Jefte o Yefte. At nagpanata si Yefte ng isang panata kay Amang Yahweh na nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, at mangyayari nga na sino bang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Elohim at aking hiyahandog na pinakahandog na susunugin. Now, alam po ninyo, ipinangako na kay Yefte na siya po'y pagwawagiin ni Amang Yahweh bago pa man siya pumuntang makipagdigma. Dahil pinili po siya ni Amang Yahweh para manguna. So, pag pinili siyang manguna, therefore, nasa kanya si Amang Yahweh. Pero dahil maaari, sa kagustuhan niyang maging sigurado yung kanyang tagumpay at hindi siya nahusto sa pagpili sa kanya bilang Pangulo, hindi niya naunawaan masyado yung kanyang pagpili bilang Pangulo, nakapagbitaw po siya ng salita. Now, sa kadalos-dalos po ng ating dila, paminsan-minsan mga kapatid ko, baka po tayo nakapagpapalabas ng mga salitang hindi na natin mababawi. Sa tindi po ng galit natin, kung minsan, baka lumabas yung mga salitang hindi dapat lumabas. O kaya sa sobrang tuwa natin, hindi na natin iniisip yung ating sinasalita, nakakapagbitaw pala tayo at hindi na natin mababawi dahil ang ating salita is our honor. Huwag naman po sana.
Dahil yung sinabi ni Jepte or Yefte ay nagkatotoo, nanalo siya, pero inilagay niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na hindi na niya mababawi. Dahil nang siya po'y galing sa ligmaan at pinanalo siya ni Amang Yahweh, ang sumalubong po sa kanya ay ang kanyang nag-iisang anak na babae. Kaya dito po sa verse 35, ano pong sabi niya dito sa 11:35? At nangyari, pagkakita niya sa kanya, meaning sa kanyang anak, na kanyang hinapak ang kanyang damit at sinabi sa aba ko, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos, at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagkat aking ibinukang aking bibig kay Amang Yahweh, at hindi na ako makapanumbalik. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Na kapag nagsalita po tayo ay hindi na natin mababawi. Tayo mismo. Hindi na kailangan pang gawin ito ni Jepte. Pero ginawa niya. Wala pong humingi sa kanya para gumawa siya ng panata. Siya mismo ang gumawa ng kanyang sariling panata. Tayo din naman po ay hindi na kailangan pang gumawa ng mga ganitong mga o magsalita ng mga bagay na ilalagay natin ang ating sarili sa hindi magandang sitwasyon. Ayusin po natin ang ating mga desisyon. Ayusin po natin ang ating mga pananalita. Dahil baka dumating ang puntong makapagbitaw tayo, hindi na natin mabawi. Ano po? Tayo din po yung mananagot sa bandang huli. Tayo din yung magiging nasa gitna ng sitwasyon na hindi natin alam kung anong iisipin o anong gagawin po natin. Huwag naman po sana. Ano po? Sunod. Eto. Proverbio chapter 6. Dumako naman tayo dito sa Proverbio chapter 6. Proverbio is kawikaan. Tama? Proverbio, kawikaan. Chapter 6. Eto. Eto, dahan-dahan din po tayo. Ano po? Chapter 6, verse 1 and 2. Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Ano daw ito? Yung ikaw, yung sasalo. Sa tinatawag na pananagutan ng iba. Huwag mong gagawin, sabi niya. Dahil kung mangyayari ito, sabi niya, ikaw ang nasilo ng sarili mong bibig. Huwag kang mananagot sa pananagutan ng iba. Huwag kang mananagot sa utang ng iba. Huwag kang mananagot sa utang na loob ng iba. Huwag mong gagawin, sabi niya. Dahil ang mangyayari, ikaw ay masisilo ng iyong sariling bibig. Di ba kung minsan nilalagay po natin ang ating sarili sa ganitong mga lugar? Dahil sa kagustuhan po natin na hindi ko alam kung anong naisip natin sa panahong ganoon. Tumulong po tayo kung may tutulong po tayo. Pero wag dumating po sa punto na isasama natin ang ating sarili na mananagot sa pananagutan ng iba. Napakalaking dalahin po yun. Ano po? Huwag niyo pong ilalagay niyong sarili sa maling sitwasyon dahil sa maling pagkakataon. Ano po? Dito pa. Dagdagan ko pa ito dahil may sinabi pa siya rito sa chapter 17. Ito pa. Dagdag. Chapter 17. Verse 18. Ito pa ang dagdag. Ang taong walang unawa ay nakikikamay. Ito, nakikipanagot. At magiging nananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Ikaw daw ay walang pangunawa pag ginawa mo ito. Kaya wag mong gagawin, kapatid ko, na ilalagay mo, ikaw ang maglalagay sa sarili mo sa maling sitwasyon at maling pagkakataon. Wag mong ilalagay ang iyong sarili, sabi ni Haring Solomon. Ano po? Wag naman po sana. Ito pa. Pangalawang hari.
Eto naman, alam nyo, pag ito ay maaalala ko na pinapaalala ng rabay na aral at naalala ko yung kwento niya, ang lagi kong maalala dito siya ay nasa kutson pero lumipat pa siya sa sahig. Ayun. Yun ang aking naging aral dito. Nasa kutson na siya pero lumipat pa siya sa sahig. Ano po? Dito sa Pangalawang Hari, chapter 5. Ang kwento po dito ay ang lingkod na nasa kutsun na pero lumipat pa sa sahig. Yan. Pangalawang Hari, chapter 5. Ang kwento rito ay si Gehazi o Jesse na lingkod ng isang propeta. Ano po? At ayon sa kwento, may pinagaling yung kanyang among si Elisha. At nagbabayad yung pinagaling, ito ay si Naaman na ketong. Pero hindi tinanggap ni Elisha. Pero nang makita ni Jesse or Gehazi, yung ibinibigay sanang bayan ni Naaman kay Elisha, ito po'y pinag-imbutan niya. Ano pa ba sanang hahanapin ni Gehazi? Siya'y lingkod ng propeta ng Ama. Kung anong nakakain ng lingkod, nakakain din niya kung anong pag-aari ng kanyang propeta. Pag-aari din niya dahil siya yung tinatawag na lingkod ng propeta na katulong o lingkod, alipin. Kanang kamay ng propeta. Pero nang makita niya yung ganda, yung ginto na inayawan ni Elisha, pinag-imbutan po niya. Kaya ano pong nangyari? Dahil sa kanyang pag-iimbot na hindi naman niya dapat gawin, maling desisyon, maling pagkakataon dahil pinag-imbutan niya. Ano pong nangyari? Ito, Pangalawang Hari, chapter 5, verse 26 and 27. Nang manggaling siya kay Naaman at kinuha niya yung para sana kay Elisha, and then nung malapit na siya kay Elisha, itinago niya yung kanyang mga kinuhang mga gamit. Pero ang hindi alam ni Gehazi, alam ito ni Elisha. Bakit? Siya'y lingkod ni Amang Yahweh. Kaya ito pong sinabi ni Elisha, verse 26. Hindi ba sumasa iyo ang aking puso nang ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karwahe na sinalubong ka? Meaning, hindi mo ba alam na sa iyo ang aking puso o kaluluwa? Meaning, alam ko kung anong ginawa mo, Gehazi, sabi niya. Panahon ba ng pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bihisan, at ng mga ulibuhan at ng mga ubasan, at ng mga tupa at ng mga baka at ng mga aliping lalaki at babae? Panahon ba ito ng tag-ani? Sabi ni Elisha. Dahil sa ginawa mo, Gehazi, sabi niya, ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo dahil sa iyong pag-iimbot. Maling desisyon, maling pagkakataon. Sinong gumawa? Sarili ni Naaman. Dahil sa ginawa mo, Naaman, sabi niya, sariling desisyon ni Gehazi, tapos sana hindi Naaman. Dahil sa ginawa mo, Gehazi, sabi niya, ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo. Pero hindi lamang sa iyo, sa iyong binhi, magpakailanman. Yun po yung nakakatakot. Na dahil sa maling desisyon, maisama sa tinatawag na kabayaran ng ating mga kasalanan, yung ating mga anak. Huwag naman po sana, gusto na po tayo magkasala. Gusto na po na tayo magbayad sa ating mga kasalanan. Pero wag naman po sanang idamay pa yung ating mga anak dahil sa ating mga maling desisyon. No po, ito'y nangyayari sa atin. Kung hindi po natin aayusin ang ating sarili, at ang ating mga desisyon sa buhay, baka apektado yung ating mga anak balang araw dahil sa maling desisyon po natin. Wag naman po sana.
Kaya kung tayo po ay nakakarinig ng aral ng rabay, baguhin po natin ang ating sarili. Ano po? Ito pa po. Numbers. Ito naman. Numbers chapter 4 verse 11. Ito. Bibigyan natin ng diin ang kwento ng isang kinagigiliwan ng ama. Numbers chapter 14 verse 11. 14:11, sabi niya, at sinabi ni Amang Yahweh kay Moses, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Now, sino ang tinutukoy dito ni Amang Yahweh ng kanyang bayan? Ang bayang Israel. Hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Ang dami ko nang ginawang mga himala sa harap nila, pero still, napakatigas ng kanilang mga ulo. Hanggang kailan nila ako hahamakin? Hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin? Sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila, hanggang kailan, sabi ni Amang Yahweh. Alam po ninyo, tama po, hanggang kailan. Ito'y panahon ng mga Israelita sa ilang. Nagtatanong na si Amang Yahweh, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? Hanggang kailan sila mananampalataya sa akin? Now, ipapaliwanag po ng ating rabay ang kwento ng isang yugto ng bayang Israel sa kanilang tinatawag na pagsalangsang. Ano po? Dito po sa Jeremias. Jeremias chapter 42. Ito po, ang kwento po ng tinatawag na kinagigiliwang bayan ng Israel. O kinagigiliwang bayan ng Ama, ang bayang Israel. Ito po, Jeremiah 42, verse 1 and 2. Ito po, ang kwento ng bayang Israel sa isang yugto ng kanilang kasaysayan. Nang magkagayoy ang lahat na kapitan sa mga kawal, at si Yohanan na anak ni Karya, at si Yesenias na anak ni Uzziah, at ang buong bayan, mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakil-dakilaan ay nagsilapit. Anong ginawa nila? Pumunta sila kay Jeremiah. At nangagsabi kay Propeta Yirmiyahu, isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming panganhik sa harap mo. Idalangin mo kami kay Amang Yahweh mong Ama, sa makatwid bagay ang lahat ng nalabing ito. Sa makatwid bagay ang lahat ng nalabing ito, meaning ito ay kukunti na sila dito. Ano po? Ito yung mga itinira nung panahon ni Nebuchadnezzar. Ano po? Sapagkat kaming naiwan ay kaunti sa karamihan, gaya ng namamasdan ng iyong mga mata sa amin, upang ipakita sa amin ni Amang Yahweh mong Ama ang daan na aming marapat na lakaran at ang bagay na marapat naming gawin. Now, anong sabi nila? Yirmiyahu, sabi nila, idalangin mo kami kay Amang Yahweh. At kung anong sasabihin niya, sabi nila, susundin namin. Maging mabuti o maging masama, sabi nila sa verse 6, aming tatalimahin ang tinig ni Yahweh nating Ama, na siya naming pinagsusuguan sa iyo, upang ikabuti namin, pagka aming tinatalima ang tinig ni Yahweh nating Ama. Ano ko sabi nila? Jeremiah, idalangin mo kami kay Amang Yahweh. At kung anong sasabihin niya, mabuti man o masama, susundin namin. Yun pong sinabi ng bayang Israel. Now, anong sinabi ni Jeremiah naman sa kanila? Idadalangin ko kay Amang Yahweh yung sinabi ninyo. At hintayin ninyo ang kanyang kasagutan. Yun naman ang sinabi ni Jeremiah. Na nung dumating ang kasagutan, dito ang kasagutan, verse 10. Itong kasagutan ni Amang Yahweh sa mga nagtanong na mga natirang mga Hudyo. Kung kayo'y magsisitahan pa sa lupain ito, akin nang itatayo kayo
at hindi ko kayo itutulak, at itatatag kayo, at hindi ko kayo palalayasin, sapagkat aking pinagsisihan ang kasamaang nagawa ko sa inyo. Huwag kayong mga takot sa hari sa Babylonia na inyong kinakatakutan. Huwag kayong mga takot sa kanya, sabi niya Mang Yahweh, sapagkat ako'y sumasa inyo upang iligtas ko kayo at aalisin kayo sa kanyang kamay. Now, anong sagot niya Mang Yahweh sa mga nagtanong kay Jeremiah? Kung mananatili kayo dito dito sa Jerusalem, hindi na babalik ang Babylonia sa inyo. Itatatag ko kayo, sabi ni Mang Yahweh. Dahil maalala po ninyo, sila na lang yung itinira ni Amang Yahweh sa Babylonia after nalusubin sila ng Babylonian Empire. Natira po sila kasama si Jeremiah. Pero andudon pa rin yung takot nila na baka bumalik si Nebuchadnezzar at patayin silang lahat. Kaya humingi sila ng payo kay Jeremiah. At ito yung sagot ni Amang Yahweh, manatili kayo sa lugar na ito, sabi niya, ipagtatanggol ko kayo. Dahil nagsisisi ako doon sa ginawa kong, ano sabi niya? Nagsisisi ako doon sa ginawa kong kasamaan laban sa inyo. From this time, sabi niya Amang Yahweh, ililigtas ko na kayo. Now, tandaan po ninyo kanina, ano man ang sabihin ni Amang Yahweh Jeremiah, makikinig kami sa kanya. Now, dininig ba nila ang salita ni Jeremiah o ang salita ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Jeremiah? Hindi po. Dahil dito sa verse 21, ito pong sabi nila. Itong sinabi ni Jeremiah, aking ipinahayag sa inyo sa araw na ito, yung kasagutan ni Amang Yahweh, sabi ni Jeremiah. Ngunit, anong ginawa nila? Hindi ninyo dininig ang tinig ni Yahweh nating Ama at anumang bagay na kanyang ipinasugo sa akin sa inyo. Now, nagtanong kayo, sinagot ni Amang Yahweh. Kayo ang nagsabi, hindi nyo na kailangan pang magsabi, pero kayo ang nagsabi, sabi ni Jeremiah, na anuman ang sabihin ni Amang Yahweh, susundin namin kaninyo. Pero hindi naman ninyo ginawa ang tinig ni Amang Yahweh. Anong ginawa ninyo? Umalis pa rin sila. Pumunta pa rin sila doon sa Ehipto at iniwanan yung lugar na sinabi ni Amang Yahweh sa kanila na ililigtas na sila this time. Pero hindi po sila nanampalataya kay Amang Yahweh. Ito yung sinasabi ni Jeremiah. Nakinig, ipinanalangin ko kayo pero hindi nyo dininig ang tinig ni Amang Yahweh. Pumunta pa rin kayo sa Ehipto. Kaya anong sagot ni Amang Yahweh? Dahil sa desisyon ninyo na pupunta pa rin kayo sa Ehipto, eto, chapter 44 verse 12. Etong kasagutan ni Amang Yahweh sa mga pupunta sa Ehipto na nag-decide na iiwanan ng Jerusalem. Jeremiah chapter 44 verse 12. Ito po sabi niya, aking kukunin ang nalagi sa Yehuda na nagtitig ng kanilang mga muka na pumasok sa lupain ng Ehipto upang mangibang bayan doon. Anong sabi ni Amang Yahweh? Sa mga pupunta sa Ehipto, etong mangyayari sa kanila, sabi niya. Silang lahat ay mga lilipol. Sa lupain ng Ehipto ay mga bubuwal sila. Sila'y lilipulin ng tabak at ng kagutom. Sila'y mga mamatay mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom. At sila'y magiging katungayawan at katigilan at kasumpaan at kadustaan. Bakit? Sapagkat aking parurusahan silang nagsisitaan sa lupain ng Ehipto, gaya ng aking pagkaparusa sa Jerusalem sa pamamagitan ng tabak, ng kagutom, at ng salot. Bakit? Dahil sa blatant nilang pagsuway sa salita ni Amang Yahweh. Even after, sinagot na sila ni Amang Yahweh na huwag pumunta sa Ehipto.
Yun po yung naging kasaysayan ng sinatawag na bayan ng Israel. They blatantly disregard, they always provoke Father Yah. Lagi nilang hinahamak si Amang Yahweh sa kanilang mga pagsalangsang. Even after na marinig nilang kasagutan ni Amang Yahweh sa kanilang mga sa kanilang mga katanungan. Huwag naman po sana mga kapatid ko, na kung kayo ay nasa gitna ng inyong mga kabagabagan at kayo hihingi ng advice, pero still gagawin pa rin ninyo ang inyong mga gusto, baka dumating ang punto na mismong si Amang Yahweh ay manghinawa sa kabibigay ng advice sa inyo, matulad tayo sa bansang sa bansang Yehuda na nilipol ni Amang Yahweh dahil sa kanilang patuloy na paghamak sa kanya. Kakaunti na lang yung kanyang itinira. Huwag naman sana tayo ay pumunta sa isang maling lugar, maling pagkakataon at maling sitwasyon dahil sa ating maling desisyon. Huwag naman sana. Ito pa, sunod. Colossus chapter 3 verse 21. Colossus 3:21. Ito pa. Baka ginagawa din natin ito. Maling sitwasyon, maling pagkakataon. Ito, para sa mga magulang, sa mga may asawa, sa mga hindi marunong magtimpi ng kanilang mga galit. Colossus chapter 3 verse 21. Ito po sabi niya, mga ama, meaning mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Thou shalt not provoke thy children. Husband, do not provoke your wife. Wife, do not provoke your husband. Di ba nangyayari po ito sa atin? Dahil kung minsan sa gitna po ng ating tinatawag na galit, lumalagay po tayo sa isang sitwasyon na napakahirap tayo umalis. Napakaraming sangkot. Napakaraming mga tinatawag na damay dahil sa ating tinatawag na maling desisyon. Maling sitwasyon, maling galit sa maling pagkakataon. Lalong-lalo na po yung ating mga anak. Ipaliwanag po natin ang ating mga gustong ipaunawa sa kanila. Huwag po natin silang i-provoke na mawalan po sila ng tinatawag na paggalang sa atin. Huwag naman nating i-provoke yung ating mga asawa na magsimula ito ng away ng inyong mag-asawa. Yung paulit-ulit ninyong away dahil sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Inilalagay po natin ang ating sarili sa isang sitwasyon, maling pagkakataon, maling desisyon. Huwag naman po sana. Tayo po ay tinatawag na huwaran ng ating mga anak. Kaya nakikita po nila tayo kung paano tayo nagdesisyon sa ating mag-asawa. Kaya tabi-tabi tayong mga mag-asawa. Kung kayo po ay magdidesisyon, magdesisyon po kayong parehong mag-asawa. Hindi po yung kayo ay magbabangayan, lalong-lalo na sa harapan ng inyong mga anak. At kayo namang mga magulang, huwag nyo namang masyadong, anong tawag dito? Pakahigpitin ang inyong mga anak na dumating ang punto na sila na pala ay naproprovoke at nasasakal. Huwag naman po sana. Ayusin po natin ang ating tinatawag na pag-aalaga sa ating pamilya. Ito pa po, sunod. Unang Timoteo, chapter 6. Ito. Unang Timoteo chapter 6 verse 17. Ito sabi niya. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Yung mga mayayaman daw ay sabi niya pagbilinan mo. Huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Ama na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak.
Anong sabi niya? Pagbilinan mo. Yung mga mayroon na, yung mga mayayaman, baka ilagay nila ang kanilang sarili sa sitwasyong aasa sila sa kanilang kayamanan at makakalimutan na nila si Amang Yahweh. Huwag naman sana. Ano po? Huwag nating ilagay yung ating mga lugar sa puntong mas pinapahalagahan natin o mas nagtitiwala tayo sa ating mga pag-aari kaysa sa ating Ama. Huwag nating ilagay ang ating sarili sa sitwasyong aasa tayo sa ating kung anong mayroon tayo at malilimutan natin ang ating Ama na nagpapala sa atin at siyang nagbigay din ng tinatawag nating pagpapala. Maling sitwasyon dahil sa tinatawag na maling pagkakataon. Instead na lalo sana tayong umasa kay Amang Yahweh dahil sa ating mga pagpapala, pero ito'y nagiging dahilan para kalimutan natin si Amang Yahweh. Now, kung itataas kong pagbasa dito sa verse 9, ito naman yung kwento para sa mga nagnanais yumaman. Verse 9, sabi niya, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman. Eto, dahil sa gugustuhan mong yumaman, baka nagkakaroon ka ng tinatawag na agresibong desisyon. Gumagawa ka ng mga bagay na sangkot ang inyong mga mahal sa buhay, hindi mo alam. Instead na lalo sanang mapanuto ang buhay ninyo, lalo namang sumasama. Bakit? Baka dahil sa kagustuhan mong yumaman, sabi niya, ay mahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama. Baka dahil sa kagustuhan nating yumaman, trabaho dito, trabaho doon, wala nang araw ng pamamahinga. Wala nang araw ng pagsamba. Wala na rin yung panahon mo sa iyong mga anak. Wala na rin yung panahon mo sa iyong asawa. Yung obligasyon mo sa ating Ama ay nakakalimutan mo na. Mas inuuna mo na ang iyong tinatawag na kagustuhan mong yumaman. Kinukumpormiso mo ang iyong pananampalataya dahil sa kagustuhan mong yumaman. Abay kapatid ko, huwag nating dalhin ang ating sarili sa ganitong mga pagkakataon. Bakit? Dahil napakahirap po yung kalagayan ng ganitong nakakalimot kay Amang Yahweh. Tayo po dapat ay lalong mapalapit. Hindi po tayo dapat mapalayo. Ano po? Dahil kung tayo po ay naghihintay ng advice, hintayin po natin yung advice. Dahil sabi po niya dito sa Salmo chapter 27 verse 4, sa ating lahat ng mga kagustuhan, yung hinihintay nating advice, yung hinihintay nating mga pagkakataon, yung hinihintay nating pagyaman, abay, hintayin po natin dahil sabi po niya dito sa Salmo chapter 27 verse 14, ito po sabi niya, sabi po niya, mag-antay ka kay Amang Yahweh. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka kay Amang Yahweh. Anong sabi po niya? Mag-antay ka. Ano man po yung ating hinihintay at hinihingi, hintayin po natin yung tamang pagkakataon. Hintayin po natin yung tamang lugar. Hintayin po natin yung tamang sitwasyon. Si Amang Yahweh po ang magpapadala ng ganitong mga pagkakataon. Huwag po tayong magpabugso-bugso sa ating mga tinatawag na desisyon sa buhay. Huwag po tayong magpabugso-bugso sa kagustuhan nating yumaman. Huwag po tayong magpabugso-bugso sa kagustuhan nating mangyari yung isang bagay. Hintayin po natin ang ating Ama. Kapag tayo na po ay nakapanalangin na, then all we have to do is wait. At habang naghihintay tayo, anong sabi po ng Haring David? Magpakalakas ka. Magdalang tapang ang iyong puso, meaning dahil sa aking pangunawa, it will become worse before it comes better. Yun po yung aking pangunawa. Bago po darating yung tinatawag na tulong ng Ama, ititindi muna yung nararamdaman mo na bagabag man o suliranin man yung tinatang na paghihintay mo, lalo kang yung parang yung urge ay ando doon.
Pero maghintay ka kay Amang Yahweh, kapatid ko, kung meron nga pagtitiwala. Maghintay ka kay Amang Yahweh. Pangalawang Tesalonica, chapter 1, verse 11. Ito pa ang dagdag. Pangalawang Tesalonica. Ito po sabi niya, verse 1 through 11. Dahil din dito, sabi ni Apostol Saulo, ay aming idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Ama sa pagkatawag sa inyo. Ito po yung dinadalangin namin, mga pastor, mga dikon at mga namumuno, na tayo o kayo na mga nag-aaral, na napapangaralan, tayo ay matawag na karapat-dapat sa pagkatawag sa ating pananampalataya. So magmula sa pinakamaliit o pinakabata na nananampalataya hanggang sa namumunong pangkalahatan, tayo po sana ay mahanap o makita ng Ama, matagpuan na worthy, karapat-dapat sa ating pagkatawag. Masumpungan tayo ng Ama, na karapat-dapat po tayo sa kanyang pagkatawag na nananampalataya, worthy sa pagkamatay ng kanyang bugtong na anak sa pulos. At ganaping may kapangyarihan ng bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Bakit? Upang ang pangalan ng ating Rabbi Yeshua ay luwalhatiin sa inyo. Meaning, para daw yung mga nakakakita, kamag-anak natin, mga mahal sa buhay, maluwalhati nila ang ating Rabbi. Sasabihin nila, totoo nga, ng aking kapatid ay nananampalataya. Totoo nga, ng aking anak ay nananampalataya. Totoo nga, sasabihin nila, ng aking magulang ay nananampalataya. Ito yung makikita nila sa atin. Hindi nila tayo makikita sa maling lugar. Hindi nila tayo makikita sa maling pagkakataon at maling sitwasyon dahil sa mga maling desisyon. Hindi po. Hindi po natin dadalhin ang ating sarili sa mga ganitong pagkakataon at lugar dahil nasa atin ang Espiritu ni Amang Yahweh at tayo po ay malugod na naghihintay ng kasagutan sa ating mga hinihinging mga tinatawag na mga hinain. Ang atin pong Ama ay darating po in His own time, and it is always the right time. It is always the right place. Ganun po si Amang Yahweh. Kaya tayo po'y maghintay ng may pag-asa, ng worthy sa pagkakatawag po ng ating Ama sa atin. Ano po? Kaya talasisin po natin yung ibinibigay na tinatawag na pagpapala ng ating Ama. Now, ito po yung idinagdag ng Rabbi na kabaliktaran nung sinabi nating wrong place, wrong time. Ito naman right place, right time. Ano naman kaya magiging desisyon natin? Ito. Unang hari. Ito, tingnan natin kung ilan sa atin ang magbibigay ng tamang desisyon pag nangyari ito sa ating panahon. Yung mga sinabi ng Rabbi kanina, maling desisyon, maling lugar, maling pagkakataon, tayo ang may gawa. Now, dito naman si Amang Yahweh ang may gawa, so tamang lugar, tamang pagkakataon, tamang sitwasyon. Ang tanong, tama din ba ang desisyon? Eto. Unang Hari, chapter 17. Eto. Verse 9. Ito'y kwento ni Propeta Elijah. Now, nung panahon ni Propeta Elijah ay gutom. At ayon sa kwento, pinapunta ni Amang Yahweh si Propeta Elijah sa bayan ng Sarepta at doon siya pakakainin at aalagaan ng isang bao. Now, nung panahon ni Elijah, ang mga bao po
sila yung mga pinakakawawa. Walang makain. Dahil wala na silang ama na naghahanap buhay para sila'y kumain. Pero out of nowhere, ang tinatawag na salita ni Amang Yahweh kay Elijah, pupunta siya sa bayan ng Sarepta, panahon ng taggutom, pero siya daw ay bubuhayin, pakakainin ng isang babaeng bao. Now, alam po ninyo, parang napaka-imposible na mangyari. Ano po? Pero kung salita ni Amang Yahweh, ito po yung mangyayari. At ito po yung sinunod ni Elijah. Ano po? Now, ang tanong, doon sa dadatnan niya, tama kaya yung magiging desisyon nila para sa tinatawag na salita ng Ama? Eto, chapter 17, verse 9. Ito ang sabi ni Amang Yahweh kay Elijah. Ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta, na nauukol sa Sidon. Tumahan ka roon, at narito, aking inutusan ang isang baong babae roon na pakanin ka. Bao Sa gayoy bumangon si Elijah na paroon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, now nakita niya yung babaeng bao. Nang makita siya ni Elijah, tinawag siya ni Elijah. At anong sinabi? Isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Nung sabi ni Elijah, dalhan mo ako ng tubig. Opo. At nang yumayaw na yung babaeng bao, may idinagdag pa si Elijah. Tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo pa ako ng sinasabi ko, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Abay, demanding si Elijah. Ano po? Isang babaeng bao, hindi niya kilala, pero siya'y demanding. Humihingi ng tubig at humihingi pa ng pagkain. Now, imaginin mo, bao yung pinaghihingan ni Elijah. Hindi nga tinanong ni Elijah kung mayroong pagkain. Now, sumagot yung babaeng bao. Verse 12. At sinabi, meaning nung babaeng bao, si Yahweh mong ama ay buhay. Sumagot na yung babae, si Yahweh mong ama ay buhay, meaning kilala ng babaeng bao si Amang Yahweh. At kilala din niya siguro na si Elisha, o Elijah should I say, ay isang propeta. Si Yahweh mong ama ay buhay. Ako'y wala, kahit munting tunapay, ako'y walang tinapay, sabi ng babaeng bao, kundi isang dakot na harina sa gusik, at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat, upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay. Anong sabi ng babaeng bao? Alam ko na si Amang Yahweh ay buhay at ikaw ay propeta. Pero wala akong tinapay. Wala akong mga pag-aari maliban sa maliit na harina, o kaunting harina should I say, at kaunting langis. Huling hapunan na namin to ng aking anak, sabi ng babaeng bao. Ako'y namumulot ng patpat para mailuto ko na, makakain kami ng anak ko at mamatay na kami dahil sa gutom. Yun ang sinabi ng babaeng bao. Ano po? Pero itong sabi ni Elijah, verse 13. At sinabi ni Elijah sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka, at gawan mo muna ako, yumaon ka at gawin mo yung sinabi. Ngunit, itong sabi ni Elijah, igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin, at pagkatapos, ay gumawa ka para sa iyo, at para sa iyong anak. Nawang tanong, kung kayo po yung babae, bao,
Ano pong gagawin ninyo? Walang-wala kayo, maliban sa kaunting arena. And then may humihingi na nagsasabing propeta ng ating Ama. Bibigyan niyo ba? Hahatian niyo ba yung kaunting pag-aari niyo para sa isang nangangailangan? Not to mention, propeta ng Ama. Andudon ba yung pagtitiwala na yung kapiranggot na pagkain mo at sa iyong anak, i-share mo pa? Ha? Anong Tagalog ng i-share? Ibabahagi mo pa doon sa nangangailangan. Now, ito yung tamang pagkakataon, tamang sitwasyon, tamang lugar. Ang tanong, anong ating magiging desisyon? Magiging tama din kaya? O ipagdadamot natin ang ating pag-aari dahil sasabihin natin, huling hapunan na namin ito ng anak ko, hihingi ka pa. Yun kayang maging may sagot natin? Or may isip natin na kahit sa ganoong napakaliit na ng ating tinatawag o nasa dulo na tayo o said na yung ating tinatawag na pagpapala, maalala pa rin natin na may Ama na makakakita ng ating mabuting gawa. Maaalala pa rin natin na magtitiwala tayo dito sa sinasabi ng isang propeta na i-share natin o ibabahagi natin ang ating pagkain. Anong nangyari? Sapagkat ganito, verse 14, ang sabi ni Yahweh ng Ama ng Israel, meaning si Yahweh ang Ama ng Israel, ang busi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan si Amang Yahweh sa ibabaw ng lupa. Kung gagawin mo ang pinapasabi ko sa iyo, sabi ni Elijah, sinasabi ni Amang Yahweh, sabi na hindi mababawasan ng arena na sinasabi mong kapiranggot, ni ang langis na sinasabi mong kakaunti, hanggat hindi pumapatak ang ulan. Now, nakinig ba yung babaeng bao? Nakinig po. Dahil dito sa verse 15, siya yumaon, meaning pumunta yung babae, ginawa yung sinabi ni Elisha, ginawa ang ayon sabi ni Elisha, at kumain ng babae, at siya at ang kanyang sangbahayan ng maraming araw. Nangyari po yung sinabi ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elisha dahil sa pagtitiwala. Hindi po nabawasan ang arena at ang langis na ayon sa babae huling pagkain na nilang mag-ina. Pero nakita po natin na sa isang may pagtitiwala, lalo na po kung ito'y salita ni Amang Yahweh, hindi po mababalik. Mayroon pong tinatawag na pagpapala. Mayroon pong tinatawag na pag-asa. We pray na ganito rin po yung ating maging sagot pag tayo po ay inilagay din ng Ama sa tamang lugar, tamang sitwasyon, tamang pagkakataon. Kapag alam po natin na ito'y galing kay Amang Yahweh, sigurado po, mahihirapan po tayong magdesisyon. Pero sa tulong po at gabay ng banal na Espiritu, tayo po'y makapagdedesisyon ng tamang desisyon. Ano po? At tayo po ay matatawag na nasa kalinga ng Ama dahil po sa tinatawag nating pagtitiwala sa Kanya. Tayo po ay magiging kalugod-lugod sa ating Amang Yahweh na tayo ay makikitaan na gumaganap sa Kanyang salita at tayo po'y hindi niya makikita sa maling lugar, maling sitwasyon at maling pagkakataon. Kaya sabi po niya dito sa Deuteronomio chapter 4, verse 9 and 10, sabi po niya, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap
Ang bilin ni Moses noon sa mga bayang Israel, it runs until today. Bilin pa rin ni Amang Yahweh noon at bilin pa rin niya hanggang ngayon. Ingatan mo ang iyong sarili. Mag-ingat ka, sabi niya. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa inyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ni Yahweh mong Ama sa Horeb, nang sabihin sa akin ni Yahweh, pagpipisanin mo sa akin ang bayan at aking ipaparinig sa kanilang aking mga salita, upang sila'y mangaral na matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. It is our job, obligasyon po namin na tinatawag ng ating rabbi na mangaral, na tinatawag ng ating ama na ipaalala ang kanyang mga salita. Na tayo daw po ay mabubuhay sa araw ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Yung tayo po ay mag-aral na matakot kay Amang Yahweh. Para po hindi tayo makita sa maling lugar, para tayo ay hindi makita sa maling sitwasyon, maling desisyon ng ating buhay, kundi tayo ay makagawa ng tama sa ibinigay na tamang lugar, tamang pagkakataon at tamang sitwasyon. Tayo po ay biniyayaan ng Ama ng mga gagabay po sa atin. Ito po ang mga aral na ibinigay ng Ama sa atin, nagagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagpadala po siya ng kanyang mga dikon, ng kanyang mga pastor, ng mga matatanda sa pananampalataya na makukuhanan po natin ng tinatawag na advice, ng payo, para po gabayan po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag po tayong maging padalos-dalos po sa ating mga panahon. Huwag po tayong magpadalos-dalos sa ating mga pananalita, kundi tayo po ay sumangguni kay Amang Yahweh. Dahil si Amang Yahweh po ang gumagabay sa atin, supposedly, sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang ating rabay ang dapat pumatnubay sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito po'y gagawin niya kung tayo naman po ay magtitiwala sa Kanya sa ating buhay, na hinihingi natin sa Kanya ng kalakasan at pang-araw-araw na kalusugan. Ang ating pong buhay ay nasa kamay ni Amang Yahweh. Therefore, bakit hindi po natin hingin din sa Kanya ang ating mga magiging desisyon sa ating pang-araw-araw na buhay? Hallelujah. Ito po ang aral ng ating rabay, mga kapatid. At ako po'y nananampalataya na lalo pong nadagdagan ang ating pagtitiwala sa ating Ama. At tayo po ay natuto sa mga aral na ibinigay niya sa atin, na tayo ay hindi dapat makita sa maling lugar, maling pagkakataon, maling sitwasyon dahil sa ating mga maling desisyon. Kundi tayo po ay nasa tamang lugar, tamang sitwasyon, tamang pagkakataon, at tayo din sana, ayon sa gabay ng banal na Espiritu, ay makagawa ng tamang desisyon. Hallelujah. Ang gabay po ng ating Rabbi Yeshua at ang pag-iingat po niya sa atin sa ating araw-araw ay sumalagi po sana sa atin. Pagpalain po kayo ng ating Rabbi. Magandang gabi po sa inyong lahat, and happy Shabbat. Shalom. Hallelujah. Salamat po.